Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Meron pong nagtatanong, ito po, babasahin ko po sa inyo. Sir Ran, sakali pong portowing ang automatic transmission, okay lang po ba ilagay sa neutral shift ang automatic transmission? We shall be waiting for your reply. Thank you po, sir. Salamat din po sa inyong pagtatanong at kayo po ay talagang nanunood ng aking mga vlogs. Alam niyo po mga kapatid, yung neutral po, isa po sa trabaho niya. Ang purpose niya ay kapag kayo ay nasiraan, ilagay mo sa neutral at maitulak mo ang iyong sasakyan. Kahit na iyan ay itulak mo ng 1 kilometro or mahigit pa kasi nga po mabagal mo lang namang itinutulak. So ang ibig sabihin lang nun, kung naka-neutral, pwede mong itulak. Pero ang bawal ay hilahin mo ang iyong sasakyan na automatic transmission, ilalagay mo sa neutral at tatakbo ng mabilis. Marami pong magiging problema. Kung iyan ay hihilahin mo ng mabilis, halimbawa tumatakbo ng 20, 30, 40 kilometers per hour or lampas pa, mga 50, pero delikado na yun kung kayo ay humihila ng sasakyan. Delikado na yung ganong kabilis. Hinila mo ang isang automatic transmission, nako, magkakaroon ng malaking problema yan. Kahit na yan ay nakalagay pa sa neutral. Kasi po mga kapatid, umiikot ang output shaft. Dahil nakakabit yan sa propeller at ang propeller naman ay nakakabit sa differential at ang differential naman ay nakakabit sa mga axle papunta dun sa gulong. Pag iyan ay hinila mo ng mabilis, yung ikot ng mga gulong na yon papunta yan dyan sa transmission, papunta dun sa output shaft. At doon sa output shaft, maraming mga planetary gears na nakakabit doon kasama na itong mga lining na ito. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ngayon, ikot ng ikot ngayon yung output shaft mo, pero walang nagsisirculate na ATF. Walang fluid na nagsisirculate kasi nga po hindi gumagana yung pump. Yung pump po kasi, yan ay pinapaikot nung torque converter. Kaya kung makikita nyo yung inyong torque converter, doon sa pinakadulo, yung pinaka-inlet ng torque converter na yon, para siyang may tapyas. Kasi nga po yung tapyas na yon, yung parang dalawang spline na yon, ay papasok ngayon doon sa pump. Para pag-start mo ng engine mo, iikot ngayon yung katawan ng torque converter at ipaiikutin din niya yung pump. At habang umiikot ngayon yung pump, magsisirculate ngayon yung ATF mo, papunta doon sa system, papunta doon sa oil cooler, at yun nga po yung proseso na ibinibigay nitong oil pump para sa ATF mo ay mag-circulate sa iyong automatic transmission. Kung hindi ngayon umiikot ang pump at hinila mo ang sasakyan sa bilis na 40 kilometers per hour, walang lubrication ngayon yung mga pyesa sa loob ng transmission. Masisira ang iyong mga lining. Kasi kung hindi gumagana yung pump, lahat ng langis, lahat ng ATF ay nandoon lang sa oil pan. Ngayon, umiikot yung mga linings na to dahil nga po ito ay nakakabit doon sa bawat planetary gear na nakakabit naman, parang naka-barbecue stick to yung mga clutch lining na to doon sa mga planetary gears. Kasi yung output shaft ay nakakabit na nga yan doon sa propeller. Ngayon, ikot ng ikot itong mga lining, ito pakita ko sa inyo, ito mga sunog na nga ito Ayan mga kapatid, sunog na yan. Umiikot itong mga linings dahil nakakabit ito sa planetary gear, pero ito na mga bakal na to, ito yung plate, ito po ay stationary. Hindi ito umiikot at ito ay nakakabit doon sa housing. Kaya ganito ang mangyayari. Halimbawa, ganyan. Umiikot ngayon yung output shaft mo. So umiikot itong mga lining kasi doon nakakabit yan. Doon sa pinaka-gear ng planetary gear. Pero ito ay nakahinto. Tapos wala nga yung maglulubricate sa kanilang ATF kasi nga nasa baba lahat yung ATF. Ano kaya ang mangyayari dito sa mga linings na to na hinila mo, mabilis ang takbo mo, pero walang lubrication? Ito ang mangyayari. Masusunog siya. At kapag nasunog siya at napudpod yung mga lining, magbabakal sa bakal yan. Ito ngayon ang mangyayari. Tingnan niyo po ito, yung plates na yan. Halos nahukay na yan nung friction na na-create nung itong lining ay napudpod at nagbakal sa bakal na silang dalawa. Kaya po, bawal talaga. Nagagawin mo, nahihilahin mo ang isang automatic transmission na hindi gumagana ang makina. Kasi walang magpapaikot doon sa torque converter para gumana yung pump at mag-supply at magwisik, sabihin na natin ganun, dito sa mga pyesa na to, pati doon sa mga planetary gear, ng lubricating fluid para hindi siya masira. Ngayon, mga kapatid, kaya maraming nasisirang mga automatic transmission
mga bago pa yung mga sasakyan. Marami po kaming ginagawa ngayon dito. Dahil nga po sa full-time na po yung aming mga technician sa mga automatic transmission, dali nyo lahat ng klase ng automatic transmission nyo dito sa Autorans, aayusin po namin yan. Ngayon, bakit marami mga bago pa, nasisira na ang mga automatic transmission? Ito yung attitude kasi ng maraming mga drivers ngayon. Halimbawa, tumatakbo ng mabilis. Sa takbong 80, 90, o sabihin mo na, bawasan natin ng konti, 70, tumatakbo sa superhighway. Tapos, para daw makatipid sila sa fuel, ilalagay ngayon nila sa neutral. So, paglagay ngayon sa neutral, bababa ngayon ng RPM mo. Yung RPM na yun ay halos nandoon na lang sa idle, dun sa minor. Kadalasan, yun ay 800 RPM lang, or minsan nga ay 1,000 RPM kung gumagana yung aircon. So, ganun ngayon ang mangyayari. Bumagsak ngayon ang minor mo, pero ang takbo mo napakabilis. Yung bilis sa takbo na yon, pinapaikot ngayon nung propeller mo, yung output shaft, kahit sabihin mo pang na yan ay naka-neutral, umiikot pa rin lahat. Yung mga pyesa, yung mga planetary gears, yung mga linings na nandoon nakakabit sa output shaft, nakakabit doon sa mga planetary gears na yun. Pero wala nga lang engagement. Kaya nga ang mangyayari, dumudulas lang siya. Dahil walang engagement, hindi magkakadikit ito ng todo, walang pressure, pero mga kapatid, nagkikiskisan pa rin yan. Kaya nga dapat maganda lagi ang inyong automatic transmission fluid. Ano ngayon ang mangyayari? Kung every time na ginagawa mo yon, habang bumabiyahe ka, inilalagay mo sa neutral, mabilis ang takbo mo, kapag alam mong maluwag yung kalye, ilalagay mo sa neutral, tumatakbo ng mabilis, tapos pagka bumabagal na, ilalagay mo na naman sa drive. Ano po ang masamang epekto nun sa inyong automatic transmission? Mabagal ang ikot ng iyong pump. Mahina ngayon ang circulations ng iyong ATF doon mismo sa loob ng iyong automatic transmission. Pero ang bilis ng ikot ng iyong output shaft dahil yan nga ay nakakabit sa propeller. Sisirain niya ngayon itong mga linings na yan. Sa umpisa, hindi mo yan halos mapapansin. Kasi lalo na kung bago pa ang iyong sasakyan. Pero magtataka ka na lang, bakit ang tinakbo mo ay 40,000 kilometers lang, pero sunog na ang iyong ATF? Yung iba magaganda. Siguro hindi ganito ang kanilang attitude na laging nilalagay sa neutral. Mamaya ipapaliwanag ko pa sa inyo kung bakit yung lagi kang naka-neutral, umaandar ang sasakyan mo ay makakasira yan ng transmission. So balikan natin. Umiikot ang output shaft mo, napakabilis, tumatakbo ka ng, sabihin mo na 100, yung iba nga ganun eh. Kasi 100, ilalagay sa neutral, bababa yung idle, 1,000 RPM lang, di syempre akala niya nakakatipid siya sa fuel. Pero hindi siya nakakatipid sa fuel nun. Halos ganun din yun, dahil kapag yung velocity, yung takbo na yon, bumabagal din ng unti-unti yon, kapag nilagay mo sa drive, hahabulin mo na naman yun eh. Didiin ka naman din sa iyong accelerator. Di ba? So wala ka na rin natipid noon. Ang matindi doon, nasisira pa yung transmission mo. Yung paulit-ulit na ginagawa mo yun, napakatinding frictions ang mangyayari sa loob ng yung transmission. Kasi nga mahina yung circulation ng fluid. Napakasimple po nun. Very elementary, sabi nga po nung ibang naririnig kong mga mekaniko. So kung mahina yung circulation ng fluid at ito po ay mga nagkakaskasan dahil nga walang engagement, umiikot ito, at para kang ganito. Para kang nagpapamasahe. Di pagka minamasahe ka, pagka patapos na kasi yung masahe, ang ginagawa ng mga sahista, gaganyanin nila yung kamay nila eh. Paiinitin tapos idadampi-dampi sa mukha mo. O kaya idadampi-dampi dun sa likod mo. Di ba umiinit? Kamay pa lang yan. What more, doon sa loob ng iyong automatic transmission, wala halos langis na aakyat dahil nga inilagay mo sa idle, nilagay mo sa minor, nilagay mo sa neutral. Tapos ang bilis-bilis, kinakaskas mo ngayon yung kamay mo, ang bilis-bilis, di ba mag-iinit? Tapos konti ang langis. Pero itry mo, lagyan mo ng maraming langis ang palad mo at kaskasin mo, hindi yan basta-basta iinit. Mapapagod ka lang, hindi mo yan halos mapapainit. So, iyon po ang epekto kapag ka ikaw ay mabilis na tumatakbo at inilagay mo sa neutral. Ganon din ang epekto kapag ka po itong isang automatic transmission na sasakyan, sira, inilagay mo sa neutral, hinila mo ng mabilis, ganun din po ang epekto nun. At mas delikado yon, gawa nga nung yun ay talagang walang bomba ng langis. Wala talaga, lahat ng langis ay nasa oil pan. Talagang masisira ang inyong automatic transmission. Pero pwede rin naman na, halimbawa,
Sira lang talaga ang yung automatic transmission. Ayaw lang kumambyo, ayaw lang mag-engage. Nilagay mo sa drive, walang abante. O kaya naman, umaandar siya, napakabagal, gapang talaga. Pwede mo siyang hilahin, pero mabagal lang hindi pwedeng mabilis. Hilahin mo na ang takbo mo ay 20 or 25 lang, pero dapat umaandar ang makina. Para kahit paano, umiikot ang torque converter para paikutin niya yung pump, yung high pressure pump, at mag-supply ngayon ng fluid sa loob ng system, sa loob ng automatic transmission. Doon, nangaalagaan mo na lang doon ay yung mga pyesa na pwedeng magkaroon ng friction, yung mga metal to metal, lalo na yung mga planetary gears, para maingatan mo na wag masira. Dahil baka nga sliding na yung clutch mo, so yun na lang yung mag-slide. Pero yung ibang mga pyesa ay maprotektahan. Mga kapatid, magbabalik lesson lang po ako. Dito sa ilang mga vlogs ko na sinasabi ko nga na yung neutral ay nakakasama. Kapag laging ginagamit mo yan, kung ikaw ay nakatraffic, ikaw ay nagpapahinga sa iyong sasakyan, yung park ay parang naka-neutral ka na rin po dyan kasi. Kasi yung park naman, naka-engage lang yung parking foul para hindi umabante. Kinokontrol niya talaga yung output shaft. So, ganun po yung park. Ngayon, yung neutral at park, halos parehas yan na kapag umaandar ang makina mo, umiikot yung karamihan ng mga lining sa loob nun, lalong-lalo na yung mga forward clutch. Yung forward clutch, yun yung mga linings na kailangan magdikit-dikit para paikutin niya yung system. May mga lining na ang trabaho naman niya ay mag-engage lang nung planetary gears. Ito po. Ito, bilangin natin to. Ayan. Ito ay bakal, tapos lining. Ito na lang 4 na yan. Ito po ay salit-salit yan eh. Ayan. Tapos ganyan. Itong mga bakal, itong mga brake plates na to, ito ay nakakabit mismo doon sa housing. Stationary. Ngayon, pag ikot ngayon, nung mga linings na to, ayan, halimbawa ganyan, naka-stationary itong bakal, no? Umiikot ito. So, yan yung naka-neutral. Walang engagement. Kasi pag may engagement, hindi mo na mapapagalaw to dahil pipigilin niya yung planetary gear. Yung planetary gear ay mayroong mga partes. Yung ring gear, yung planet gear, at yung sun gear. Maraming mga planetary gears doon at iba-iba ang ratio. Nandoon nga po yung mga speed. Yung ibang mga clutches na to, kapag lagi kang naka-neutral, umiikot po yan. Yung nandoon sa mga planetary gear. Naghihintay lang yan ng command para i-engage. Ayan. O. Paano kung marumi na ang iyong automatic transmission fluid? Yung sunog na. Madalas na nakikita nyo sa mga vlogs ko, sunog na, wala na talagang dulas, puro dumi pa. May mga metal shavings pa, may mga ribaba pa. Tapos naka-neutral ka, ikot ng ikot ngayon, itong mga linings na to, tapos ang fluid mo pala, wala nang kwenta. Sisirain talaga itong mga linings na to. Di ba? Kaya po, kung ikaw ay naka-drive, ayan, yung hindi pa sira ang iyong transmission, naka-drive ka, nakapreno ka lang, naka-traffic ka, nakapreno ka lang, naka-drive ka, lahat yon nakahinto. Mula sa gulong, sa propeller, output shaft, lahat ng mga linings na to nakahinto hanggang doon sa input shaft, yung nakapasok doon sa torque converter na nakakabit doon sa turbine. Yung turbine nakahinto din. Ang umiikot lang, yung mismong torque converter, dahil yung katawan ng torque converter, doon naman nakalagay yung impeller. Kaya kung meron kayong nararamdaman na parang gustong umabante, ayan, yung kasi ang sinasabi ng iba, parang gustong umabante. May connection sila, nakadikit sila, hindi po sila nakadikit. Yun po yung epekto ng cyclone effect ng fluid, yung fluid coupling. Dahil iyon ay naka-enclose, matindi po yung compression doon, malakas po talaga yung cyclone effect na yun, lalo na kung bibilisan mo ang RPM mo. At iyon ay talagang iaabante ka. Kasi may multiplication pa po ng power doon, ng torque doon. Kaya kung halimbawa, nakaminor ka, mabagal lang yung ikot ng yung impeller, hindi talaga iikot itong turbine. Bakit? Nakapreno ka. Walang umaandar doon, walang umiikot doon ni isa. Kaya kung walang umiikot na ni isa, walang magkakaroon ng kaskasan. Di ba? Nakapreno ka nakadrive ka, naka-engage. Pero kung hindi ka nakadrive, hindi ka naka-engage, kahit magpreno ka or kahit hindi ka magpreno, umiikot yan. Umiikot ang forward clutch, umiikot yung mga clutches na nakakabit doon sa input shaft. Ngayon, choice mo na lang. Kung sinasabi nyong nangangawit kayo kapag nasa traffic, nakadrive, ayaw nyo yun dahil nangangawit ang paa nyo, nakaapa kayo sa pedal ng inyong mga preno, choice nyo na lang yan. Pero ang sinasabi ko lamang po sa inyo, kung kayo ay nakadrive,
nakaapa kayo sa preno, lahat ng pyesa dyan sa loob ng inyong automatic transmission, nakahinto yan. Pero, gumagana yung pump kasi umiikot ang torque converter. Yung pump lang ang umiikot doon. Yung pump po na yun, halos nandoon yun sa bell housing. No? Nandoon yun, yung kinakabitan ng torque converter, yun. At makalampas doon sa pump, yun na po yung mga pyesa. Yun na yung mga clutch, yun na yung mga forward clutch, yung reverse clutch, pati yung mga planetary gears, input shaft, lahat output shaft. Yun na po lahat yun. Hindi gumagalaw yun, hindi umiikot yun. Kapag ka ikaw yung naka-engage, naka-drive ka at nakapreno ka, walang gumagalaw po doon. Ito po ang susunod na tanong. Mula po kay Mr. Emil San Jose. Pwede po ba magtanong, ano problema ng crosswind pag naka-incline ang daan, nabubulunan, namamatayan ang makina, napalitan na ng fuel pump at linis ng gas tank? Ganun pa din. Ayan. Nako, teka, Sir Emil San Jose, nagpalit ka ng fuel pump, yan yung feed pump. Ang original niyan kung sa Isuzu, alam ko, kulang-kulang 7,000, 6,000 ang original niyan. So kung ikaw ay nagpalit ng hindi original, nasa mga 1,000 plus lang yan. O sabihin natin, original ang pinalit mo, 6,000. Nagbaba ka ng tangke. O kasama yung labor niyan, sabihin mo 2,000. Siyempre, palilinis mo yon. So 8,000 ka na. Siyempre, magpapalit ka rin ng fuel filter. O, nasa 8,000 plus na. O sabihin mong 8,500. Ngayon, kung sisingilin ka pa sa labor, nung mga pagpapalit ng mga feed pump na yan, nung fuel pump na yan, pati yung filter, baka umabot ka na sa 9,000 or 10,000. Pero hindi pa rin naayos ang problema. O, kapag ka pa-inclined, ay sinisinok, nabubulunan, namamatay pa ang makina. Ito po. Halimbawa, ito yung injection pump mo. Kaya lang kulang pero bago kasi ito So halimbawa, ito yon. Punong-puno ito ng krudo, ng diesel. Kapag ka paakyat or pababa, makikita nyo yung level ng ating tubig. Ayan. Ito ay, isipin mo na lang na punong-puno, yung wala talagang bula dito. So kapag ginaganyan-ganyan mo yan, uphill, downhill, di ba? Punong-puno ka ng diesel. Ngayon, walang patlang, di ba? Doon sa iyong fuel lines na yung diesel lahat ay tatakbo ng maayos. So walang patlang. Yung iba, ang pagkakaalam diyan, walang bula. Kasi kapag ka nagkapatlang yun, pag bumuga ngayon yung injectors mo, no? Yung 4 na injectors merong buga na wala, di syempre papalya. O kaya yun nga yung sinasabi mo na gustong mamatay o kaya namamatay na nga. Di ba? O ngayon, halimbawa, ito ngayon ay babawasan ko na dahil sumasakit na yung lalamunan ko. Ayan, Sir Emil. Ayan, ang dami mo nang nakikitang patlang. Di ba? Kulang na ngayon. Ito po ngayon yun. Ito ang injection pump ng crosswind. Kapag ka ikaw ay paakyat, ang bigat pala nito. O, ayan, paakyat. So, ganun ang mangyayari. Di ba? Yung krudo sa loob nitong injection pump ay nagkukulang. At kapag ka naman pababa, ganun din. Ngayon, kukulangin yung ibubuga nitong mga plunger na ito. Ito ay papunta na doon sa mga injectors. At kapag ka nagkaroon ng patlang yung krudo na ibinubuga nitong injection pump mo, ayan na, yung may experience mo na gusto ngang mamatay. Ano nga ba yung sabi mo rito? Nabubulunan, namamatayan ang iyong makina. So, ganun po ang nangyari kapag ka, ang bigat, kapag ka singaw na ang iyong injection pump. Kasi ito talaga yung pump. Yung sinasabi mo pong fuel pump na pinalitan mo, feed pump lang po yun. Ba, halimbawa, naubusan ka ng diesel, o ipipid mo yon dito sa injection pump. Ito talaga yung pump. Ito yung humihigop ng malakas at nagbubuga rin ng malakas. Kapag ito ay singaw na, hindi siya napupuno. Parang ganito. Hindi siya napupuno. Dapat ito ay punong-puno para mawala yung patlang. Mawala yung blanco. O, alam niyo ba yung blanco? Huwag natin pag-usapan yon. Ngayon, tingnan mo, Sir Emil San Jose, kung ang iyong langis ay dumadami. Kasi kapag ang langis mo ay dumadami, singaw na dito, sa oil seal dito, at lumalabas yung diesel, papunta ngayon doon sa mga gears, no, sa timing gears ng iyong makina for JA1 at humahalo na po ito sa langis. Dumadami ngayon ang langis mo. Hindi mo na mamalayan. Lampas ka na. Kapag ka sinukat mo sa iyong dipstick, lampas na. So kapag ka nakasukat ka ng lampas, dito na po galing yon. At ang isa pang
mapapansin mo dyan sa umaga, hard starting ka. Minsan, isa, dalawa bago umi-start. Minsan naman, tatlo. At minsan nga, yung iba talagang hirap na hirap pa startin kasi po, hindi makabuga yung diesel dahil nga po kulang sa laman, yung iyong injection pump at sumisingaw kasi dapat malakas ang buga nun, mga kapatid. Pero kung singaw na ang iyong injection pump, mahina ang buga, hindi talaga yan makaka-start. Andar lang ng andar ang makina mo, wala siyang mapa-ignite, wala pa siyang makumbas na diesel dahil hindi makabuga ang iyong injection pump. So yun ang problema mo, injection pump, naubusan ka na ng 10,000, pero kailangan i-overhaul natin ang iyong injection pump. So dalhin mo rito at aayusin natin. Okay, mga kapatid, kanina po ay galing ako sa kasalan. Ako po ay nag-sponsor sa anak ng aking classmate nung kami ay high school, si paring Renato Junio. Kasi kami ngayon ay magkumpare na dahil inaanak ko sa kasal yung kanyang panganay na anak na si Dorothy Junio, na napangasawa ng gwapong-gwapo na si Kiel Villanueva. Congratulations, Mr. and Mrs. Kiel and Dorothy Villanueva. Yung kasal nyo kanina, napakagandang kasal at binabati ko kayo. Sana ay lalo pang umunlad ang inyong buhay dahil itong si Dorothy na inaanak ko ay isang accountant, certified public accountant at ang kanya namang asawa ay arkitekto o ano pa ba nga hanapin mo. Kaya ako po ay nagpapasalamat din sa inyong dalawa at ako ay kinuha nyong ninong sa inyong kasal or sponsor. Congratulations sa inyo, congratulations sa mga proud na mga magulang at dito nga po sa aking classmate na si Renato Junio kasama ang aking asawa at ang kanyang asawa. Nagsama-sama kami kanina, nagsalo-salo kami para ipagdiwang ang kasal ng kanilang anak. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo ng Autorans. Umasa po kayo kapag may mga ganito kayong katanungan, gagawin ko po ng paraan na masagot ang inyong mga tanong para ako po ay makatulong sa inyo kahit na hindi kayo makarating dito sa shop kung kayo ay nasa malalayong lugar. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.